paano nag-o-operate doon ang Panginoong Hesus sa langit. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Mga langit, yung third heaven na yun. Kasi dadaan pa sa first, second, and third, doon nakatira eh. Dalawa pa lang na nandun, ang Ama at saka si Kristo. Wala pang ibang nandun doon. Sa ano pa yun? Sa last judgment pa magaganap yung lahat. Ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Kasi nung araw, nung tawagin si Moses, pinagtayo ng Ama si Moses ng replika doon sa langit ng santuaryo. Yung Ark of the Covenant nandun. Sa langit, makikita natin doon. Doon naghahain sa mercy seat na yun si Kristo. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman, sa ganito'y kinakailangan din naman siya magkaroon ng anumang ihahandog. So bilang high priest, kailangan maghandog siya. Ang pwede niyang ihandog, yung mga prayers at worship natin. Kaya pag tayo nagwo-worship, may sikay na glory. Nandito Panginoong Hesus at saka mga anghel, nagwo-worship kasama natin. Kasi naghahain siya doon ng pagsambat panalangin ng mga banal eh. Kaya nga umaakyat yung tongues of fire. Kung natatandaan nyo noon, nung bumaba yung tongues of fire sa Pentecost, di ba? Tongues of fire yun eh. Yun yung kapangyarihan na mag-aalab sa Espiritu Santo, yung tongues of fire eh. Yun yung panalangin sa Espiritu eh, na kailangan ganapin eh. Sa 1 Corinthians 14, ang magbawal sa tongues, parurusahan ng Diyos. Pero may mga pastor, nagbabawal yan eh. Pinagbabawal ang gift of tongues na napaka-importante at napakahalaga. Basahin ko sa inyo ha. 1 Corinthians 14:39. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pagkanasain ninyong mga panghula at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Ay, ba't may nagbabawal? Hindi niya nabasa ito. Nabasa man niya ito, ay naman niya sundin. Kasi mananalangin ka sa espiritu at saka sa isip eh. Sabi sa 1 Corinthians 14:15. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. So yung kaluluwa mo, aawit. Yung espiritu mo, aawit. Ang Espiritu Santo, aawit. So ang buong katauhan natin, aawit, mananalangin, sasamba sa Diyos, magpupuri sa tongues, tsaka sa isip. Bakit? Yun ang magpapatibay eh. Sabi dito eh. Sapagkat ang nagsasalita ng mga wika, hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu nagsasalita ng hiwaga. So pag tayo nagtatangs, hindi maintindihan ng mga tao, hindi naman sa tao tayo nagsasalita. Hiwaga ayun na sinasabi ng Espiritu. Datapwat ang nanghuhulay nagsasalita sa mga tao, sa ikatitibay at sa ikapapangaral at ikaaaliw. So halimbawa, nangangaral ka sa tao, sinasabi mo yung future events, pinatitibay mo, ang tawag na sa doon, prophet. Kasi ang prophecy daw ay nagpapahayag sa tao sa ikatitibay, sa ikaaaliw. So lahat tayo, we are prophets. Kapag ikaw nangangaral ng salita, ipinararating mo yung maghaganap na future. Pinatitibay mo yung tao, inaaralan mo. Inaaliw mo siya sa problema ng salita. Prophet ka na noon. Ang nagsasalita ng mga wika ay nagpapatibay sa sarili. So, kung gusto mong tumibay, lagi kang nagpe-pray in tongues. Alam niyo, nung ako na MRI, kasi yung intelligent ginamit namin, ang mahal pala ng 25,000. Kasi yung hugong ng tenga ko, hindi nawawala eh. Hindi na MRI ako. Pero nyo, nung ipasok ako dun, isang pasok lang yun, isang proseso, hindi na ulitin. Kapag ikaw dun eh, yung halimbawa may ginagawa kang ingay o galaw, uulitin na naman eh, isang oras. Alam niyo, mula nung ipasok ako doon sa tube na yun, dahil yung CT scan, wala kang maririnig. Hindi, para ka nasa Mars eh. Iba-iba tunog, parang may bumababang mga aeroplano, kanyon, ang dami mong maririnig. Ang ginawa ko, puro tongues. Nung ipasok ako doon sa natapos gift of tongues, nag-worship ako sa loob eh. Nagtantangs lang ako, pero hindi ko pinaririnig doon. Baka sabihin na ba ginagawa nito rito sa loob? Hindi ko pinanaalam. Napakabisa ng gift of tongues talaga. Most of the time, yun lagi ang nagagawa ko. Sa mga prayer, sa lahat, kahit anong ginagawa ko. Lagi ako nagpe-pray in tongues. Lalo na kapag yung magulo isip mo, lalo na yung natatakot ka. Magulo isip mo, natatakot ka, may tensyon. Mag-pray ka lang.
Tapos pray in tongues, nawawala na yun. Inaalis ng Espiritu lahat ang mga takot, pangamba, alalahanin. Kasi alam niyo itong mind natin, yan ang baluarte ni Satanas. Labas-pasok dyan ang thoughts ni Satanas eh. Kaya nga, pipili ka ng thoughts dyan, hindi yung lahat ng pumapasok sa isip mo, nagagalit sa iyo, hindi. Most of the time, si Satanas ang pumapasok dyan kasi open yan eh. Ito yung battlefield eh. Yan ang yan ang Kanaan eh. Yan ang Kanaan na kailangan makuha natin, masakop natin ang Kanaan. Open field yan eh. Kaya yung mga thoughts, lahat ng evil thoughts sa demonyo yun. Kahit anong evil thoughts na pumasok sa iyo, hindi sa Diyos yun. Dahil lang sa Diyos, laging mabuti lang. James 1:17. Ang bawat mabubuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anuman ang pagkakaiba. So lahat ng mabuti galing sa Ama. So lahat ng masama galing din sa Ama. Sa ama ng mga kasinungalingan. Si Satanas. Sabi sa John 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya. Yun yung identity niya eh, sinungaling. Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Tayo, hindi rin natin maiiwasan mga kapatid na kapag sisinungaling pa rin tayo. Hindi talaga makakaiwas. Halimbawa, sabi nung nanay mo, may maniningil ng tubig. Nandyan mo ba si Mrs.? Sabi nung nanay, sabi mo, wala ako. Ikaw naman, sabi mo, wala ako siya. Pero hindi mo gusto magsinungaling, di ba? Bakit nagsisinungaling? Ino-honor ng Diyos yung kasi hindi naman talaga ikaw nagsisinungaling. Naging biktima ka ng sitwasyon niya. Hindi naman intentional yun eh. Kaya hindi tayo binibilang ng Diyos na kasalanan yun. Kaya lang, minsan nga hindi tayo makaalis eh. Pero, sabi sa 7:20, ganito eh. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So yung matutuwid na, mabuti na, Kristiyano na, may Espiritu Santo na, nagkakasala pa rin minsan. Kasi nga, hindi nga tayo makaiwas eh. Baluarte ni Satanas to eh. Ito yung lugar na pinag-aharian ni Satanas eh. Prince of this world nga siya eh. Ama ng kadiliman, ama ng kasinungalingan eh. Kaya tayo magtitiis tayo sa lupa at hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Lahat naman ng hingin mo, ibibigay. At ang lahat ng mga anghel na nakasuporta sa iyo, hindi ka pababayaan. Suportado tayo ng lahat ng anghel na nakagwardya. Wala lang nakasulat sa Bible kung ilan eh. Pero sa istorya ni Elisha, talagang napakarami. Chariots of fire eh. Ang dami-daming anghel na nakapalibot kay Elisha, tsaka doon kay yung katulong niya. So, ibig sabihin, sabi ng Psalm 34:7, ganito eh. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. So, ayan. Lahat ng prayer natin, alam niyo, yung mga tongues natin o mga prayer sa isip, dinadala ng anghel yan sa Panginoong Yesus. Mga ano yan eh, tagapaglingkod sila, sabi sa Hebrews 1:14 eh. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapanginabangan ng magmamana ng kaligtasan? Ikaw ba, magmamana ka ba ng kaligtasan? Oo. So, ibig sabihin, maraming mga anghel na naka-assign sa iyo. Ipagsasanggalan ka ng lahat ng anghel na naka-assign sa iyo. Hindi nga lang pwedeng tawagin eh, no? Kahit man lang, kahit isang anghel man lang, may makilala ka eh, no? Kahit isa lang, pag tawag mo, halimbawa si, Jubilee. Jubilee, andiyan ka ba? Sabi, yes yan, nandito po ako. Oh, alam mo na, nagmumotor ako, di ba? Oh, okay ho yan, boss. Boss tayo nun eh. Tagapaglingkod eh. Sa mga magmamana ng kaligtasan eh. So, wala kang dapat ikatakot.
kahit saan ka magpunta, kahit ano gawin mo, gwardyado ka ng mga anghel at ng Diyos. Walang pipitik sa'yo, walang gagalaw sa'yo. Nasa gitna tayo ng Ama at ng Panginoong Hesus eh. Saan ano ba yun? 1:9 ba yun? 10. 109:30, tsaka 110:1. Pinutol eh. Kasi ang gumagawa kasi ng Bible, nagpuputol sila ng chapter by chapter. Eh itong kasong to, nagkaputol, naghiwalay eh. Yung una, nasa Psalm 109:31. Yung karuktong, nasa Psalm 110 verse 1. Kasi ang scripture naman, buo yan eh. Nang isulat buo. Eh paano mo nga matetrace kung hindi lalagyan ng chapter tsaka verses ng mga numbering? Parang Earth, may mga grid yan eh. May longitude, tsaka yung tinatawag na vertical and horizontal lines. Para ma-detect kung saan portion ng Earth. Ganon din ang Bible eh. Pero minsan naghihiwalay eh. Ito, magkasunod, di ba? Basahin ko ha. Sapagkat siya'y tatayo sa kanan ng mapagkailangan. So, ito tayo, ang Panginoong Hesus nasa kanan. Tatayo siya sa kanan natin eh. Mapagkailangan tayo, wala tayong ginawa kundi mag-pray eh. Upang iligtas sa kanilang nagsisihatol ng kanyang kaluluwa. Sinabi ng Panginoon sa aking, Panginoon, umupo ka sa aking kanan. At sabi ng Ama, maupo ka Kristo sa aking kanan. O di nasa gitna tayo. Di ba? Ito yung Ama eh. Ito tayo, dahil nasa kanan natin si Kristo, eh umupo sa kanan ng Ama si Kristo. E di napapalibutan tayo ng Ama at ng Anak. O sino gagalaw sa iyo? Sabi sa John 10:28-29. Ito, Ama at ang Panginoong Hesus to ha. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi tayo malilipol, walang makakaagaw sa kamay niya, sa atin. Tayo, nasa kamay ng Panginoong Hesus, ibinigay tayo ng Ama. Ito naman ang sabi niya sa 29. Ang aking Ama na nasa kanilang nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Kaya nga sabi doon sa Persian eh, pag hindi mo kinalala yung Ama at Anak, Antikristo ka eh. Nasa Persian yun. Hindi wala naman kung saang number yun. Tanong mo kay Soriano, alam mo Soriano number doon eh. Laging Ama at Anak magkasama. Doon sa Psalm, meron din. Alam mo ba ang pangalan ng Ama at pangalan ng Anak? Laging hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang yun eh. Sasambahin natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Luluwalatiin natin ng Panginoong Hesus sa Espiritu at katotohanan. Na-edit mo yung worship in tongues? Ha? Okay, ano? At least, medyo nagiging high-tech na tayo ngayon. Eh, will of God to, nagaganap eh. Kapag pinahihintulutan ng Diyos, gusto ng Diyos. Pag hindi pinahintulutan, hindi gusto ng Diyos. Kaya sabi doon sa Matthew 10 eh, sabi niya, kung hindi pa hihintulutan ng Diyos na malaglag ang isang maya sa lupa, hindi malalaglag eh. Kaya kapag nalaglag, niloob niya. So lahat ng bagay na nagaganap sa atin, kapag nangyayari, pinahintulutan ng Diyos, kalooban ng Diyos yun. Kaya makikita mo na ang prayer natin tinutugon. Kasi yung pinagpe-pray mo, nagaganap eh. Alam nyo, nung mula nung talagang hindi na ako makalakad, nung pala naputol pala itong buto ng paa ko eh. Kasi pina-x-ray, chinek up ng mga ano dun eh, ng mga doktor eh, mga espesyalista doktor dyan eh, sa orthopedic eh. Sabi sa akin ni Dr. Masyon, putol pala itong buto mo eh. Kaya ano dapat gawin? Eh lalagyan ng, ano yan, ng bakal. Yun ang kailangan niya, isushoot doon sa gitna ng buto. Tapos iwe-welding niya ng tornilyo. So naka-steady na yan. At least pag naglakad man ako, hindi na masakit. Kaya lang, hindi ko na kaya mag-basketball o yung mga heavy na trabaho, hindi na. At least okay na yun, maglalakad na ako ng matuwid. Kasi pag naglakad ako, baluktot eh. Sabi ni John the Baptist, tuwirin niyo inyong landas, hindi ko matuwid eh. Laging baluktot yung lakad ko eh. E ngayon, matutuwid na, malapit na. March 8 kasi eh. Kaya kapatid na dito, sa March 8, baka wala ako dito. Kung loloobin ng Diyos na ma-operahan na ako, wala ako dito sa second Sunday. Kaya sinabihan na kita doon ang gagawin mo eh. Ayos na. Amen.